Alam mo ba, kami din ang nasakyan mong bus kanina patungo ng Maynila. Ganun ba? Iho? Mabuti naman pala at kayong muli ang nasakyan ko. Huwag kang magulo, Ale. Pag narinig kong sumigaw ka, may kalalagyan ka. Wag iho, parang awa mo na. Wag mo nang gawin ang binabalak mo. May asawa't anak na ako. Parang awa mo na, matanda na ako. Huwag ka nang maingay, Ale. Kung ayaw mong tuluyan kita, wala akong pake kung may edad ka na. Ikaw nga ang mga tipo kong babae. Huwag ka nang magmakaawa dahil di mo na mapipigilan ang plano ko. Oh, natutuwa ka din pala, Ale. Maangal ka pa dyan eh. Huwag ka nang magtangkang sumigaw, tumingin ng tulong. Dahil alam mo na ang mangyayari sa'yo, ha? Ale, ang bango ng dala mong bulaklak. Napakaswerte ng asawa mo. Dahil may asawa siyang tulad mo na may magandang katangian at mabango pa. Magandang araw sa lahat. Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko munang ipakilala ang aking pangalan at ang mga taong malalapit sa buhay ko. Ako nga pala si Malu, simpleng may bahay. Nasa edad 45 na taong gulang na ako. Pero sabi ng mga madalas kong nakikita na dati kong kakilala ay parang hindi daw tumatanda ang itsura ko. Natutuwa naman ako pagka nakakarinig ako ng mga ganitong pagpuna sa aking itsura dahil inaalagaan ko naman talaga ang mukha ko. Pero ang hindi ko naalagaan ay ang katawan ko dahil naging chubby na ang itsura ko kumpara sa dating sexy na figure ng katawan ko. Sabi din ng iba ay hawig ko daw sa tangkad at itsura si Manilyn Reynes. Siguro naging ganito na din ang katawan ko dahil naging busy na may bahay na din ako sa aking asawa na si Roman na kasing edad ko din. Biniyayaan naman kami ng isang anak, si Catherine. Nasa 20 taong gulang na. Pero sa kasalukuyan ay wala sa aming podar si Catherine dahil nasa Manila ito at nag-aaral bilang isang college student. Nakatira kami sa isang probinsya, mga 3 oras lang ang layo sa Maynila. Ang bahay namin ay simple lang. Pagpasok mo ng gate na kahoy ay may isang medyo may kalakihan na bakuran na napapalibutan ng mga halamang tanim ng asawa kong si Roman. Sa pagpasok mo naman ng loob ng bahay namin ay mayroong sala, kusina, banyo at syempre isang kwarto para sa aming mag-asawa at isang kwarto naman para sa isang anak namin na si Catherine. Ngayon na ipakalala ko na ang sarili ko at ang mga taong malalapit sa akin, ay hayaan niyong ilahad ko sa inyo ang pinaka hindi ko malilimutang pangyayari sa buong buhay ko. Han, halika na. Matulog na tayo. Mag-alas 10 na ng gabi. Kailangan ko din gumising ng bukas ng umaga dahil may deliver ako ng gulay ng bukas ng umaga. Sabi ng aking asawa sa akin mula sa loob ng kwarto naming dalawa dahil nasa sala pa ako at nanonood ng isang reality TV show na hating gabi na kung ipalabas. Mauna ka na, mahal. Tatapusin ko muna tong pinapanood ko. Susunod na lang ako maya-maya pag natapos na to. Narinig ko naman mula sa pwesto ko ang paghiga ng papag ng asawa ko. Kaya minabuti ko na muling i-focus ang sarili ko sa panonood ng TV. Makalipas ang 1 oras, natapos na ang pinapanood ko sa TV. Pero hindi pa din ako dinadalaw ng antok dahil nakatulog din ako ng ilang oras kaninang hapon. Pagkatapos kong manood ay pinatay ko na lang din ang TV dahil wala na din namang magandang palabas na kasunod ang pinapanood ko. Pagkatapos kong mapatay ang TV ay naalala ko na may extra internet data pa nga pala ang SIM na niloadan ko kanina.
dahil hindi naman naging matagal ang pagbibideo call namin ng anak kong si Catherine. Kaya napagpasyahan ko na lang mag-cellphone na lang muna at naupo sa upuan sa sala at nagtingin kung may mensahe ba akong natanggap sa aking Facebook. At nang matignan ko ang message inbox ay wala namang nag-message sa akin, kaya napagpasyahan ko na lang magtungo sa Facebook upang magtingin-tingin ng bagong post ng mga kaibigan ko sa Facebook. Habang ini-scroll down ko ang Facebook ko sa cellphone, ay may isang shared post ang isang FB friend ko na pumukaw ng aking pansin. Binasa ko naman ang shared post niya at ang nakalagay ay click this link to read best. Medyo na-excite naman ako nang mabasa ang caption dahil parang nakaka-excite makita kung ano ba ang laman ng website na ito, kung maganda ba ang kwento na nakalagay dito. Mabilis naman nag-loading ang website na pinindot ko sa cellphone ko at bumungad nga sa akin ang mga kwento sa homepage ng website. Kinailangan ko munang mag-register ng account bago ako makapagbasa ng mga kwento. At madali naman akong nakapag-register ng account dahil may mga instruction naman kung paanong mag-register. Pag-register ko ng account ay bumalik muli ako sa homepage at naghanap ng mga stories. Sa pag-scroll ko sa website ay may isang stories na nakapukaw ng aking pansin dahil sa title ng story na ito ay may larawan pang kasama sa story. Ang title ay patungkol sa isang ginang na hindi tinatantana ng isang binata. Kaya dahil sa kuryosidad ko na din, ay pinindot ko ang story na ito at sinimulan itong basahin. Ang story na nabasa ko ay patungkol sa totoong pangyayari ng isang buhay ng isang ginang na halos kaedad ko lamang na nakaranas ng isang nakakatuwang pangyayari sa isang binata na wala pa sa kalahati sa edad niya. Sobrang naging mainit ang panahon nang matapos kong basahin ang story na to at sinimulan kong hawakan ang aking braso at leeg habang binabalikan kong basahin ang eksena sa story na binasa ko. Ramdam ko sa aking sarili ang nagsisimula ko ng pagkapawis dahil sa ginagawa ko, kaya minabuti kong magpahangin. At nang mahawakan ko naman ang aking duster na nabasa na rin dahil sa pawis sa init ng panahon, ay isinampay ko na lang ito at bumalik sa binabasa pa din napakatinding eksena sa kwento na binabasa ko. Sana maranasan ko din ang naranasan ng babaeng to. At sa ilang saglit na pagpipindot ko sa cellphone ko, ay natansya ko na kaya mabilis ko nang inaasikaso ang pinagkakaabalahan ko. At ilang saglit nga lang ay napagod ako sa pagtatapos ng aking inaasikaso. Ngayon na lang muli ako naging mapag-isa at sobrang saya sa pakiramdam. Palibhasa hindi na ako inaaya madalas ng asawa kong si Roman na lumabas at naghahanap na din ako ilang buwan na. Kaya nagawa ko na lang ding mag-solo. Sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos kong magpahinga ay inayos ko na ang sarili ko at hinugasan ko muna ang dapat hugasan bago tuluyang pumasok sa loob ng kwarto at tinabihan ng asawa kong natutulog. Paghiga ko naman ng papag ay naalala ko pa din ang stories na nabasa ko mula sa website na nabasa ko at iniisip kung matutulad ba ako sa nangyari sa isang ginang na yon na nakasama ng isang binata. Sa lalim naman ng aking pag-iisip ay hindi ko na namalayan na tuluyan na pala akong nakatulog na iniisip pa din ang nangyari sa stories na nabasa ko. Kinabukasan araw ng Huwebes, mag-aalas 9 na ng umaga nang ako'y magising. Minabuti ko munang ayusin ang pinaghigaan naming mag-asawa at lumabas na din ng kwarto. Sa paglabas ko naman ng kwarto, ay nakita ko si Roman na may ka-video call sa kanyang cellphone at paglapit ko dito ay si Catherine pala ang kausap niya. Han, gising ka na pala. Ito si Catherine, kausap ko. Sabi ng aking asawa nang makita niya.
Good morning, Ma. Bati ni Catherine mula sa cellphone. Good morning din anak. Kamusta ka na dyan? Sagot ko nang makalapit ako sa asawa ko. Ayos lang, Ma. Ito pinaproblema kung paanong ipapasa ang requirements na kailangan ko sa school bukas. Ha? Bakit anak? Ano ba yung requirements mo na yan? Ma, yung ginawa kong plates nung umuwi ako dyan nung nakaraang weekend. Ang kaso, naiwan ko sa bahay. Hay, hindi naman madaling gawin yun. Dahil ilang araw ko din tinapos drawing yun, Ma. Di dadalhin ko na lang dyan ngayon para maipasa mo na bukas. Hala, wag na, Ma. Nakakaya naman sa'yo. Ilang oras din ang biyahe papunta ng Maynila. Naku, wag mo nang alalahanin yon anak. Ang mahalaga, maipasa mo ang requirements mo na yon. Ako nang bahala, wag ka nang mag-alala. Tawagan na lang kita pag malapit na ako dyan. Naku, pasensya naman sa abala. The best ka talaga. I love you. I love you too anak. Huwag mo nang alalahanin ng mama mo. Anak, sasamahan ko na lang siya sa pagluwas ng Maynila. Sabat ng aking asawa. O sige, Papa. Salamat din sa'yo. Mauna na ako, Ma. At Pa, may klase pa ako ngayon eh. O sige anak, mag-ingat ka. Ingat ka anak. Pagkababa naman ng cellphone, ay napansin ko ang paghawak ng aking asawa sa kanyang dibdib. Kaya minabuti ko itong tanungin kung ano ang nararamdaman niya. Han, ayos ka lang ba? Sumusumpong na naman ba yung paninikip ng dibdib mo? Sabi ko sa aking asawa nang makalapit ako sa kanya. Medyo Han, pakikuha na lang ako ng isang basong tubig. At yung gamot na din, pakikuha. Nasa ibabaw ng rep natin. Mabilis ko namang sinunod ang asawa ko at kinuha ang mga pinapakuha niya at mabilis itong binigay sa kanya. Han? Ano, okay ka na ba? Sabi ko sa kanya nang mainom niya ang gamot niya. Oo, ayos na Han. Salamat. Ako na lang ang luluwas mamaya ha. Baka kasi mamaya, sumumpong na naman yung paninikip ng dibdib mo. Sasama ako Han. Ayokong paluwasin kang mag-isa. Madaming loko-loko ngayon. Huwag ka na makulit, Roman. Kaya ko naman ang sarili ko. Sa pagbanggit ko naman ng pangalan niya, ay tumahimik ito na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon siya sa sinabi ko. Makalipas ang isang oras ay nakagayak na ako at handa nang umalis ng bahay. Nagsuot lang ako ng isang palda at blouse dahil medyo mainit ang panahon ngayon. Paglabas ko naman ng kwarto ay nakita ko ang asawa ko na nanonood ng TV. Oo Juan, nakagaya ka na pala. Ayaw mo ba talaga akong sumama sa'yo? Naku, huwag ka na makulitan. O siya, aalis na ako ha. Para hindi ako masyadong gabihin sa pag-uwi mamaya. Nakaluto naman na ako ng pananghalian. Yung matitira mo na lang ulam ang ulamin mo mamaya pag wala pa ako ng hapunan. Oo Juan, tawagan mo na lang ako mamaya pag nakauwi ka na. Ako na ang susundo sa'yo sa terminal ng bus. Oo Han, alis na ako ha. Pag sumikip na naman yung dibdib mo, uminom ka agad ng maraming tubig at gamot. Oo Han, ginagawa mo naman akong bata niyan eh. Sabay lapit sa akin ni Roman at tinalikan ako sa pisngi. Aba, may pa-goodbye kiss ka pa ha? O siya, sige na, aalis na ako. Sige Han, mag-iingat ka. Paglabas ko ng gate ng bahay namin, ay naglakad lang ako ng ilang saglit
upang magtawag ng tricycle na maghahatid sa akin papuntang terminal ng bus. Mabilis naman akong nakahanap ng tricycle at binaybay ko na ang daan patungong terminal ng bus. Pagdating ko ng terminal ay medyo may kadamihan din ang mga pasahero na naghihintay ng bus na dadating. Wala naman akong inaksayang oras at mabilis na lumapit sa bilihan ng tiket ng bus para makasakay na kaagad kung sakali man dumating na ang bus. Halos kalahating minuto lang akong nagintay ay kaagad na ding dumating ang bus. Madali naman akong nakasakay dahil may sinusunod naman na pulisya ang bus terminal at pila-pila din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng bus. Pagpasok ko ng bus ay pinili kong maupo sa pangalawang upuan sa harapan ng bus para pag nakarating kami ng Maynila ay madali din akong makakababa ng bus. Mabilis namang napuno ang bus at nagsimula na itong umandar. Isang lalaking binata ang katabi ko na palagay ko ay isang estudyante din sa Maynila dahil may dala itong bag katulad ng sa anak ko. Nakampante naman ako sa katabi ko dahil mukha naman itong matino at hindi gagawa ng kalokohan. Habang bumabiyahe naman kami patungong Maynila, ay nililibang ko ang sarili ko sa panonood ng TV na nasa loob ng bus. Pero isang oras pa lang ang lumipas ay nakaramdam ako ng antok dahil siguro napuyat din ako sa ginawa ko kagabi. Dahil sa tindi ng antok na nararamdaman ko, ay napagpasyahan ko na lang matulog. Inayos ko muna ang shoulder bag na dala ko at pinatong sa aking harapan, pati na din ang plates na drawing na ipinadala ng anak ko bago ako natulog. Makalipas lamang ang kalahating oras ay naalimpungatan ako dahil sa nararamdaman kong paghawak ng isang kamay sa isang braso ko. Dahan-dahan ko namang minulat ang mata ko at tinignan kung sino ang humihimas sa braso ko. Nabigla naman ako na ang binatang katabi ko pala na inakala kong matino ang humihimas ng mga braso ko. Pero ang hindi ko maintindihan ay parang may kakaibang kuryente sa ginagawa niyang paghimas ng braso ko. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko magawa. Pinikit ko na lang ang mga mata kong muli at pinakiramdaman ang nanginginig niyang kamay. Muntik na sana niyang matuloy ang plano pero bigla niyang tinanggal ang mga kamay niya dahil sa pagsalita ng konduktor. O, yung mga bababa dyan sa mall, malapit na tayo. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo para madali kayong makababa mamaya. Naramdaman ko naman ang pag-aayos ng binatang katabi ko sa sarili niya. Siguro dahil doon din ang baba niya. At ilang minuto nga lamang ang lumipas ay huminto ang bus at naramdaman ko ang pagtayo ng binatang katabi ko at pagtayo naman niya ay minulat ko na ang aking mga mata at tinignan ang labas mula sa bintana ng bus at nakita ko na nga ang isang mall. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit natuwa ako sa ginawa ng binata pero nakaramdam ako ng takot matapos mawala ang init ng pakiramdam. Muli namang nagpatuloy ang pagbiyahe ng bus nang maibaba na ang lahat ng pasahero na bababa sa mall. Hiniling ko na lang na sana wala ng pasaherong sumakay at tumabi sa akin. Total ay 1 oras at kalahati na lang din ay mararating ko na ang Maynila. Makalipas nga lamang ang 1 oras at kalahati ay nakarating na ako ng Maynila at bumaba na ako sa terminal ng bus. Dahil hanggang doon lang ang babaan ng pasahero at kinakailangan ko pang sumakay ng taxi para makarating sa dorm ng anak ko. Nang makasakay ako ng taxi ay tinignan ko ang orasan na nasa cellphone ko. Mag-aalas 4 na pala ng hapon. Hindi ko na namalayan ng oras. Sabi ko sa aking sarili. 1 oras muli ang lumipas at saktong alas 5 nang marating ko ang dorm ng anak ko. Tinawagan ko naman siya nang makapasok ako ng building ng dorm niya at pinaalam na nasa dorm niya na ako. Saglit lang ang hinintay ko
ay mabilis na nakapunta si Catherine sa akin. Ma, salamat! Sabi niya nang makalapit siya sa akin. Wala yun, anak. Sana sa susunod, huwag mo nang kalimutan yung mga kailangan mong dalhin, ha? Opo, Ma. Kamusta ang biyahe? Ang traffic sa Maynila, no? Oo nga, anak eh. Teka, kumain muna tayo sa labas bago ako umuwi. Talaga, Ma? Kaso wala akong pera. Ano ba yan? Akala ko pa naman manlilibre ka, anak. Pabiro kong sabi sa kanya. Ma, alam mo naman nagtitipid ako ngayon, di ba? Biro lang naman, anak. Halika na, ako na ang bahala sa'yo. Para saan pa at nandito ako sa Maynila kung hindi kita ililibre? Mag-aalas 6 naman nang matapos kaming kumain ng anak ko at napagpasyahan ko ng magpaalam para hindi ako masyadong gabihin pa uwi. Hinatid pa ako ng anak ko hanggang sa terminal ng bus at binigyan ko na lamang siya ng pamasahe pabalik ng dorm niya. Mag-ingat ka, Ma. I love you. Salamat ulit. Mag-ingat ka din pabalik ng dorm mo, anak. I love you too. Mag-aalas 7:30 na ng gabi nang mapuno at umalis ang bus. Malapit naman sa likuran ako ng bus na upo dahil ito na lang ang upuan na bakante. Mabuti na lang at babae ang naging katabi ko sa upuan dahil nagkatrauma din ako kahit papaano sa nangyari sa akin kanina. At nagsimula na ngang bumiyahe ang bus mag-aalas 8 ng gabi. Kahit nakakaramdam na ako ng pagod at antok, ay pilit ko tong nilalabanan dahil ayoko nang maulit ang nangyari sa akin kanina. Pero makalipas lang ang 1 oras ay hindi ko na namalayan na sa pag-aalala ko na may mangyari muli sa akin ay napikit ang aking mga mata at tuluyan nakatulog ng mga ilang minuto. Bigla namang naputol ang pagtulog ko nang magsalita ang konduktor. Bigla kong minulat ang mata ko nang magising ako. Pagtingin ko sa tabi ko ay napahinga ako ng maluwag dahil babae pa rin ang katabi ko sa upuan sa bus. Oh, yung mga bababa dyan sa bayan, malapit na tayo. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo para makababa na agad kayo. At naramdaman ko naman ang pag-aayos ng babaeng katabi ko na ang ibig sabihin ay malapit na siyang bumaba. At sa paghinto nga ng bus, ay nagulat ako dahil madaming pasahero ang bumaba ng bayan at halos ako na lang ang naiwan sa likurang upuan ng bus. Sa pagbaba ng mga pasahero ay muli ngang umandar ang bus. Bala ko sanang lumipat sa pwesto ng unahan ng bus pero naisip ko gabi naman kaya wala naman na sigurong sasakay ng bus hanggang sa makarating ako sa probinsya namin. Hindi naman na ako dinalaw ng antok matapos akong magising kanina at sa tansya ko ay meron pang 1.5 oras bago makarating ang bus sa probinsya namin. Kaya napagpasyahan ko na lang gamitin ang cellphone ko para libangin ang sarili ko hanggang sa makauwi ako sa amin. Makalipas lang ang 1/2 oras, habang tumitingin ako sa newsfeed ng Facebook ko, ay napansin ko ang konduktor na papalapit sa likuran ng bus. Hininto ko naman ang pagse-cellphone ko para pakiramdaman ang kanyang galaw. Pinagmasdan ko ang itsura nito. Sa tingin ko ay nasa early 20s lang ang edad nito at kung pagbabatayan ang itsura ng muka ay may itsura din ito. Nagulat naman ako nang bigla itong umupo sa katapat ng upuan ko sa kanan at parang may pagtingin sa akin nang medyo may kahulugan. Medyo kinabahan ako sa tingin ng binata sa akin dahil parang gusto niyang magdasal sa ginagawa niyang pagtitig sa akin. Pero nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay tinanggal niya ang tingin sa akin at tumingin sa labas ng bintana. Pilit ko namang pinapakalma ang sarili ko mula sa kaba at muli na lang tinignan ang cellphone ko
at nilibang ang sarili ko sa pagtingin ng newsfeed sa Facebook ko. Pero makalipas muli ang kalahating oras ay nagulat ako nang bigla itong tumabi sa upuan ko. Iho? Bakit? May problema ba? Ay wala ho ma'am. Gusto ko lang sanang tignan kung anong pinagkakabalaan nyo sa cellphone nyo. Tumitingin lang ako sa Facebook ko. Baka pwedeng doon ka na lang sa kabilang upuan maupo, Iho. Medyo may pagkakabakong pagkakasabi. Gusto ko po sana dito para may kausap ako. Okay lang po ba? Medyo may pagkakadiin niyang pagkakasabi. Sige, okay lang. Napapayag naman ako ng konduktor dahil baka may kung ano pa siyang gawin sa akin pag hindi ako pumayag sa gusto niya dahil iba na ang tingin niya sa akin. Alam mo ba, kami din ang nasakyan mong bus kanina patungo ng Maynila. Nabigla naman ako sa sinabi niya at parang nakilala ko nga ang mukha niya. Ganun ba? Iho? Mabuti naman pala at kayong muli ang nasakyan ko. Medyo nahihiya akong pagkakasabi. Tinigil ko na lang muna ang pagsiselfone ko at pinakiramdaman na lang ang ginagawa ng binatang konduktor. Napapansin ko na tumitingin siya sa harapan ng bus at parang kinakausap niya ang driver ng bus gamit ang mga mata niya. At sa puntong ito ay sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko dahil alam kong may binabalak siyang masama sa akin. At tama nga ang hinala ko. Makalipas lang ang ilang minuto ay napansin ko ang pagpatay ng ilaw mula sa likuran ng bus. Kaya ang pwesto ko ngayon ay medyo madilim habang katabi ang konduktor. Sisigaw na sana ako nang mapansin ko ang pagpatay ng ilaw. Pero nabigla ako nang biglang takpan ng konduktor ng isang kamay niya ang bibig ko at may tinutok na patalim. Huwag kang magulo, Ale. Pag narinig kong sumigaw ka, may kalalagyan ka. Sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ayoko pang mamatay, kaya mas pinili ko na lang manahimik at sundin ang sinasabi ng konduktor. Dahan-dahan namang binababa ng konduktor ang patalim na hawak niya at tinabi sa upuan niya. Nanatili pa din ang pagtakip ng kamay niya sa bibig ko. Naramdaman ko naman ang isang kamay niya na dahan-dahang humawak sa mga braso ko. Wag, Iho. Parang awa mo na. Wag mo nang gawin ang binabalak mo. May asawa't anak na ako. Parang awa mo na, matanda na ako. Mahina akong sabi sa konduktor. Huwag ka nang maingay, Ale. Kung ayaw mong tuluyan kita, wala akong pake kung may edad ka na. Ikaw nga ang mga tipo kong babae. Huwag ka nang magmakaawa dahil di mo na mapipigilan ang plano ko. Medyo may pagkadiin at galit niyang pagkakasabi. Pinili ko na lang muling manahimik at pinakiramdaman ang gagawin ng konduktor. Ilang minuto din siya sa ganong pwesto. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko noong mga panahon na yon dahil parang bibigay na ako. Napakanta na nga ako ng mahina. Oh, natutuwa ka din pala, Ale. Maangal ka pa dyan eh. Huwag ka nang magtangkang sumigaw at humingi ng tulong dahil alam mo na ang mangyayari sa'yo, ha? Tinanggal na ng konduktor ang isang kamay niya mula sa pagkakatakip sa bibig ko. Hindi ko namang magawang sumigaw dahil natatakot ako sa kung anong kayang gawin ng lalaki sa akin. Magkanta na nga ang mga lumalabas sa bibig ko. Sa halip na pagmamakaawa, naitigil niya ang ginagawa niya dahil sobrang masaya na ako. Tuluyan na nga akong naalipin ng lalaking nasa harapan ko dahil wala na akong pagtutol. Ale, ang bango ng dala mong bulaklak. Napakaswerte ng asawa mo dahil may asawa siyang tulad mo na may magandang katangian at mabango pa.
Mukhang abang na abang ka na talaga, Ali. Maganda yan. Walang mangyayari sa'yong masama. Kung susundin mo lang ang gusto ko. Huwag ka nang magdalawang isip pa, iho. Magmamakaawa kong sabi sa kanya dahil ilang buwan na ding hindi napupunan ang pangangailangan ko. At itong binatang kaharap ko pa ang pangalawang lalaking makakasama sa akin dahil sa buong buhay ko ay tanging si Roman lang ang nakapiling ko. Makalipas ang ilang oras na biyahe, dahil sa sobrang pagod ay hingal na hingal ako matapos ang pinakamasayang nangyari sa buong buhay ko. Makalipas naman ang ilang oras at mag-aalas 10 na ng gabi ay tuluyan na akong nakarating ng probinsya namin at sinundo pa nga ako ng asawa ko mula sa terminal ng bus. Mabuti na lang at hindi siya nagtaka sa ayos ng damit ko dahil nalukot ito mula sa matagal na pagkakaupo sa bus.